Ay, nako. Nakakasuka na po talaga guys itong ginagawang kasinungalingan, ginagawang paglilinis ni Senator Bongo dito nga po guys sa kanyang pangalan. Talagang grabe yung kasinungalingan. Anlala mo na, Bongo. Anyway, ito po kasi guys background history lang muna tayo sa mga hindi nakakaalam. Itong si Senator Bongo, kinasuhan po ng plunder ni former Senator Antonio Trillanes. Sa ukol nga po dito guys, sa 6.6 billion na inaward na project, dito nga po guys ng former president dito kay Bongo at sa kanyang company, pati sa kanyang mga kamag-anak. Na in the first place, paano siya nakakuha ng bidding? Na itong si Go is alalay pa lamang po nung panahon niyan, nung panahon ni former President Duterte, ni hindi nga po senador itong si Bongo. Pero nakakuha po siya ng bidding yung company niya at yung company ng kanyang mga kamag-anak na in the first place, hindi din naman po qualified dahil under po sila sa category B and category D. Ang dami pong mga qualified na company na may mga AAA, pero bakit ang binigyan ng award is yung company nila Go na hindi naman po qualified? Yung Alfredo Builders nga guys, sa totoosin, isa lang po yung construction supply. Wala po yung mga high-tech machinery such as bulldozer. Wala po silang mga equipment. Laborers, oo, meron. Pero hindi po sila qualified para bigyan ng humigit kumulang 54 project. Yung Alfredo Builders yun guys nabigyan ng 54 project. Pero yung inireklamo kasi dito ni Trillanes, yung 184 more or less na inaward sa company ni Bongo at sa kanyang mga kamag-anak. Tapos ngayon itong si Bongo naghuhugas kamay na kahit may piso wala kaming natanggap dyan. Tapos sasabihan niya na itong si Trillanes, wag daw naming paniwalaan kasi attack dog daw po yan. Panahon pa nung 2018, if I'm not mistaken, nung siniwalat daw ni Trillanes, yung issue na yan, parang hindi pa daw natutunawan itong si Trillanes. Paano hindi matutunawan itong si Trillanes? Hindi pa kayo napapasagot, hindi pa kayo napapanagot. At beside, sa mga nagtatanong, bakit ngayon lang daw nagkaso? Paano niya kakasuhan itong si former President Duterte na in the first place, immune po si Digong? At walang silbi ang kaso, ang ikakaso ni former Senator Antonio Trillanes dito nga po sa mga Duterte or dito kay Go, panahon po nila yun. Dito lang po sila nagkaso sa panahon ni PBBM dahil meron na pong nararanasang demokrasya. So ngayon, ito, panoodin muna ninyo itong unang paglilinis ni Bongo na kung saan sinabihan niyang attack dog itong si former Senator Antonio Trillanes. Pakinggan niyo muna Lumang po ito taong 2018. Inilabas na po niya yung akusasyon na yan. It's 1 year. Oo, 2018 nilabas itong akusasyon na to. Akusasyon pa lang naman yun noon. At beside, hindi pa masyadong laganap yung ebidensyang hawak ni Trillanes. Ngayon, buong-buo na yung kanyang ebidensya. Hindi lamang po ito kinuha sa DPWH. Kinuha niya din po itong kanyang ebidensya sa COA. So, matibay ang kanyang ebidensya. So, paano din kayo makakasuhan noon? Immune si Duterte at beside, panahon ninyo. Di ba malakas kayo? Nambabraso kayo ng kaso. Mabuti sana kung hindi nagkaso si Trillanes ngayon panahon ni PBBM. Di wala siyang delikadesa noon. Kaso sabi niya, magkakaso siya after ng administrasyon ni former President Duterte kasi mahilig kayong mambraso ng kaso. Anyway, tuloy. Before the election, nilabas niya yan. Kasi apunta po ako sa pagtakbo ng 2019. Noong 2021 naman, ni-recycle na naman. Pinalabas na naman niya, pero wala siyang napatunayan. Ngayong papasok naman tayo, 2024, a year before the election, nag-iingay naman po siya. Gusto niya kulayan na naman po ako ng itim
para siya po ang pumuti. At naging tradisyon na niya manira tuwing nalalapit ng eleksyon. Parang naging negosyo na po niya, kumita. Ang tanong, sino ho bang nasa likod ng black propaganda o black ops na ito? Hindi ba't kayo yung naninira kay Trillanes noon? Napaka-ironic na sasabihin nyo na may tao sa likod ni Trillanes para maging attack dog, na in the first place, ano yung ginawa nyo kay Trillanes noon? 'Di ba? Na binabawian nyo ng amnesty, at beside, pinapakalap nyo na si Trillanes yung nagbenta ng Scarborough. Diba, ang dami yung chismis kay Trillanes noon na wala namang basihan. Pinagbintangan nyo pa nga na ang daming mga millions account na nandoon sa Singapore ba yun, if I'm not mistaken. Diba, na wala namang sapat na ebidensya. Tapos ngayon na kayo, binabatuhan din kayo ng issue, sasabihin nyo, black propaganda. Naku, utak nyo, may mga ubo, no? Anyway, tuloy. Hindi po dapat niyang silipin yung mga nakapaligid sa kanya. Alam naman po ng taong bayan na isa siyang attack dog. At tamad yan si Trillanes. Yan ang totoong korupsyon. Bayad ka ng gobyerno noon. Tamad daw itong si Trillanes. Ikaw, anong ginagawa nyo? Nagpapasikat, nangungulimbat di umano. Di ba makapagsabi kayo ng tamad, ikaw nga, ngayon ka nga lang nagsipag kasi magto-2025 election na. Ano ba naman to? Naman nagtatrabaho ng maayos. Hayaan na natin na taong bayan po ang humusga. Hindi ko pa nakita masyado yung verified complaint. But this is essentially the same accusation they heard binabato against me, no? I categorically deny the allegations against me. Yan yung sabi ni ni Go na itong si Trillanes is attack dog daw. Paano magiging, you know what guys, hindi ko pwedeng sabihin or paniwalaan itong sinabi ni Go na attack dog si Trillanes. Meron po tayong tinatawag na freedom of speech. At saka, hindi naman po false accusation or malicious prosecution yung ginagawa ni Trillanes. Meron po siyang ebidensya coming from the DPWH and from the COA na matagal niya pong inipon yun, na kung makikita nyo nga, parang isang sako na nga itong dokumento, papeles na hawak nga ni Trillanes against sa inyo. 'Di ba? So, tuloy tayo sa sinabi niya. Ano kinalaman namin doon? Importante po, nakialam ba ako? Meron ba akong tinawagan na ibibigay dito? Paboran po itong half-brother ko o kamag-anak ko? Wala po. I welcome this move to finally put that. Wait lang. Sabi ni Bongo, ano yung kinalaman namin doon? Parang sinasabi niya na wala akong alam doon. Parang sinasabi niya din na totoo na meron nga talaga silang pinapatakbong construction building. So, totoo nga. Kasi hindi mo naman dininay na ang sinasabi mo lang, wala akong kinalaman doon sa ikinaso mo, sa ikinaso ni Trillanes na plunder. Pero hindi niya sinabi na, hindi niya dininay na meron silang construction building at hindi niya din dininay na nakakukuha ng transaction itong kanilang pamilya coming from the government. 'Di ba? Bongo, nahuhuli talaga yung isda sa bunganga. Kami ninakaw at hindi kami corrupt. Unang-una ay observe delikadesa. Sa totoo lang po, mayor pa po si former President Duterte sa Davao City. Hindi po makatungtong ng City Hall yung mga kamag-anak ko kasi ayaw ko. Sabi, lakas maghugas kamay, no? Lakas. Pag tumungtong kayo rito, I will resign. Nung naging presidente siya, hindi rin po sila nakatungtong doon. Hindi man lang sila makalapit sa akin at hindi ko sila papayagan kahit kailan. Kaya parati ko sila sabi sa hearing, pag ginagamit yung pangalan ko, ginagamit ang pangalan namin ni dating Pangulong Duterte, please consider it denied. Huwag niyo pong pansinin, huwag niyong bigyan ng pabor dahil ayaw po namin. And I observed delikadesa ever since. So, tinutukoy niya na malinis niyang nakuha yung kontrata. So, yung kontrata na 6.6 billion is malinis. Hindi, walang bulong-bulong, walang palakasan.
Parang yun yung gusto niyang tukuyin. Pero sa 6.6 billion infrastructure na inaward sa'yo, imposibleng walang diba? Hindi kami naniniwala. Pero not unless kung patunayan din talaga yan ni Trillanes. Pero magtataka kayo guys, wala daw bulong. Wala daw, parang malinis niya na daw na nakuha. Niwala kayo dun na halos nga lahat ng appointee dumadaan dito kay Bongo eh. Diba? Madami mga na-appoint nung panahon ni Duterte na nag-undergo kay Bongo. Tapos sasabihin, walang pambabraso, malinis na nakuha yung transaction, yung project sa gobyerno, na in the first place, hindi nga kayo qualified. Oh my God, wag nyo kaming niloloko. Nako, Diyos ko po, wag nyo kaming niloloko dahil hindi po kami bobo. Anyway, tuloy pa natin. Open recycle issues against us, no? Mabuti nang silipin na ng mabuti ang mga akusasyong ito, may irregularity ba? Dapat tingnan po ito ng COA. May naging transaction ba na disadvantageous sa gobyerno? Sumunod ba sila sa proseso? May ninakaw bang pera? Plunder? Ininakaw ba kami? Ni piso po, hindi kami nakinabang dyan. Wala kami ninakaw. Yan. Ni piso, hindi daw sila nakinabang. Niwala kayo dun. Nagdenegosyo yung pamilya mo, tapos ni piso, wala kayong nakuha. Wala kayong napakinabangan, ni piso. Okay lang sana sabihin nyo, meron kaming naano dyan, pero kaunti lang. Tubo, pwedeng ganun eh. Tapos sasabihin mo, ni piso, hindi kami nakinabang dyan. Naku, sinungaling ka. Malinaw na nagsisinungaling ka. Malinaw yung pagsisinungaling mo para pumapel ka, luminis ang pangalan mo at sirain ang reputasyon ni former Senator Antonio Trillanes. Ikaw yung sirang-sira ka na sa mamamayang Pilipino. Alam na namin, Bongo, mapagkunwari ka, balat kayo ka. Yung tipong anyo mo, kayong manggi sa umaga, anyo itim sa gabi. Ganun ka, ahas ka. Alam na namin yan. Huwag ka nang magsinungalinggo. Harapin mo yung kaso sa'yo. Mag-show up kayo. Patunayan nyo na hindi totoo itong akusasyon ni Trillanes. Hindi yung tatawagin mo siyang attack dog. Dapat, ang gawin mo, patunayan mo na hindi totoo, maglabas ka ng ebidensya mo. Hindi yung puro lang kayo, hindi si Trillanes attack dog, hindi si Trillanes sinungaling yan. Pag ganun, sagutin nyo yung akusasyon sa inyo. Hanggang doon lang ba yung kaya ninyo na magtawag na lang ng attack dog? Dapat sagutin ninyo yung akusasyon. Labanan nyo din ng facts and evidence. Hindi attack dog yan. Ang babaw naman ng ninyo, ng argumento ninyo. Argumentong pambobo. Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.